Melissa's POV. Nang makalayo ang sasakyan ng kuya ni Joshua, tsaka naman ako pumasok sa kotse ko at nag-drive papunta sa condo unit ni Nika na hindi na nagpaparamdam sa akin. Simula nung sinabi ko sa kanya na sumama ako sa hindi ko kilalang lalaki. Nang maipark ko ng kotse ko ay dumiretso ako agad sa elevator. Pinindot ang floor ng condo unit ni Nika. Di ko nasasabihin sa kanyang pupunta ako sa condo niya dahil sanay na naman yon sa pasulpot-sulpot lamang ako sa condo niya. Bumukas ang elevator, lumabas na ako. Lumapit ako sa pintuan ng condo unit ni Nika at tinype ang combination ng number ng password ni Nika. Bumukas kagad ang pintuan matapos kong maitype ang password at napakunot ang noo ko na makitang may nagkalat na damit panlalaki at pambabae sa sala. What's this? Naglakad ako papunta sa kwarto ni Nika at napahinto sa di kalayuan pa lang dahil narinig ko siyang nagsalita. Anong ibig sabihin nito? Si Nika yung narinig ko, hindi ba? Imposibleng ibang tao yon dahil kay Nika tong kondo at sure akong boses niya yon, hindi ako pwedeng magkamali. Bumalik na lang ako sa sala at nang makita ulit ang mga nagkalat nilang damit, lumiko na lang ako papuntang kusina para kumain. Bahala na lang silang mag-enjoy doon sa kwarto, basta't ako naman kakain ng masasarap na pagkain na nandito sa ref ni Nika. Nagtitimpla na ako ng kape sa counter nang biglang pumasok si Nika at isang gwapong lalaki sa kusina. Halos mapatalon silang pareho na makita ko sa counter na nagtitimpla ng kape. Si Nika, nakasuot ng white long sleeves, habang yung lalaki naka-jogging pants ng gray at wala namang pang itaas kaya't kita kong abs niya. Marunong naman palang pumili tong best friend ko eh. May paayaw-ayaw pa sa mga ganitong klaseng lalaki pero bumigay din naman. Surprise, people! Sabi ko at tinikman ang tinimplang kape. Melissa, bakit nandito ka? Tarantang tanong ni Nika at pinaalis muna ang lalaki sa kusina. Ay sorry, bawal na ba ngayon? Ngumuso pa ako kunwari. Bakit? Ayaw mo sa akin dito kasi yung boyfriend mo ang gusto mong bumibisita rito? Napangiwi siya sa sinabi ko. Hindi ko siya boyfriend. Mahinang saad niya at naibog ako ang iniinom kong kape dahil doon. Binubungangaan mo pa ako kasi sumama ako sa lalaking hindi ko kilala. Tapos ganun ka rin naman pala. Iiling-iling kong sabi. Pasensya ka na, Melissa. Shh! Huwag ka nang mag-sorry. Alam ko naman na kahit binubungangaan mo ko dahil sa mga kalokohan ko, ganun ka din naman pala. Pasaway ka rin pala. Kaya siguro mag-best friends tayo kasi pareho tayong maloko. Sabi ko at pareho kaming nagtawanan. Pakilala mo sa akin yung lalaki mo, Nika. At nang makilatis kung papasa ba sa akin o hindi. Ako naman ngayon ang bubunga nga sa'yo kapag may ginawa kang kalokohan. Tumango lang siya at tumawa ulit bago ko hinila papuntang sala at ipapakilala niya ang lalaki. Ikukwento ko kay Nika ang nangyari kaninang umaga at nung ihahatid ko sana pa uwi si Joshua sa kanila. Sinearch pa nga niya sa internet si Patrick kasi parang pamilyar daw ang apelido kaya pati tuloy ako na curious at nakatingin sa cellphone niya. Patrick Ruiz, 28 years old. A doctor and the owner of Michelle Medical Hospital. Ayan ang lumabas at marami pang information tungkol sa binata pero tanging doon lang nabukaw ang interes ko. Siya ang may-ari ng MMH? Di ko alam yun ah. Jackpot ka pala dito, Melissa eh. Hinampas ni Nika ang balikat ko dahil sa mga nabasa niya sa cellphone niyang info tungkol kay Patrick. Humigop ako sa kape ko. Jackpot nga, kapatid naman ang fiancé ng ex ko. Napalingon sa akin si Nika dahil sa gulat. What? Seryoso ka dyan? Gulat na saan niya. Tumango naman ako. Patrick Ruiz, Andrea Ruiz. Di naman sila magkamukha ah. Aniya na ayaw maniwala. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Bakit? Ikaw at si Ate Nicole magkapatid din, pero bakit di kayo magkamukha? Inismiran niya lang ako at tumingin ulit sa cellphone niya para magbasa pa ng info tungkol kay Patrick. You two don't know? Napalingon kaming pareho ni Nika kay Jacob, yung lalaki niya. Pareho kaming kunot ang noo kay Jacob habang hinihintay ang sasabihin niya. Mukhang kilala niya si Patrick. Umupo muna si Jacob sa tabi ni Nika at inakbayan pa ito. Patrick Ruiz is the only son of Alden Ruiz to his first wife, Michelle Cruz. Andrea Ruiz and Joshua Ruiz is Alden's children to his second wife, Clarice Vasquez. Literal na napanganga kami ni Nika sa narinig namin mula kay Jacob. So that explains why they are not look-alike or just resembles, huh? But Michelle Cruz, his name, his hospital, to his mom, and her surname when she's a maiden is Cruz.
Or is it just a coincidence that her mom's surname when she's a maiden and the name of the elementary school where I'm teaching is the same? Patrick, babe, dinig kong tanong ni Nika kay Jacob. Nakaiga na ngayon ang kaibigan sa balikat ni Jacob. Di daw boyfriend pero kung makababe, kala mo naman sila. Tumango naman si Jacob, hinaplos ang buhok ni Nika. Yeah, because I'm his cousin. Kagad na napaalis si Nika sa balikat ni Jacob habang ako'y napasigaw ng, "What?" sa gulat. Tinawanan kami ni Jacob dahil sa naging reaksyon namin sa sinabi niya. Sinong di magugulat sa sinabi niya? Pinag-uusapan kaya namin si Patrick dito. Tapos ang di namin alam, kasama pala namin ang pinsan niya. Hindi ba't nakakahiya? I'm his cousin from other side. But don't worry girls, I won't tell this to Patrick. Nakangiti niyang sabi. Pinag-cruise ko ang mga braso ko. Nakabawi ako sa pagkagulat. Really? Yes. Tipid niyang sagot at dumikwatro pa habang iniinom ang paboritong Chucky ni Nika na kinuha ata niya sa ref. Hindi na ako natulog sa kondo ni Nika kinagabihan dahil na-awkward ako sa kanila ni Jacob. Feeling ko kasi na istorbo ko silang dalawa sa ginagawa nila. Umuwi na lang ako ng bahay at doon nagpahinga. 3:00 na madaling araw nang maalimpungatan ako. Pero imbes na bumalik ulit sa pagtulog, bumangon na lang ako at bumaba papuntang kusina dahil gusto kong magkape dahil medyo malamig. Nakapink akong t-shirt at puting pajama naman pang ibaba dahil komportable akong matulog na ganito lang at tinali ko ng bun ang buhok ko bago naupo sa dining table dito sa kusina at ini-open ang social media accounts ko na ang ilan ay mukhang inaamag na dahil minsan ko lang silipin. Puro mga post ng dati kong kaklase at kaibigan na nakita ko. Lahat sila may sarili-sarili ng pamilya at mukhang kontento na sa buhay samantalang ako eto't broken-hearted pa rin. Bakit ba kasi ako nahulog sa lalaking yon? Di sana, hindi wasak ang puso ko ngayon? Mabuti na lang talaga at walang nangyari sa amin ni Xander kahit paulit-ulit ko pa siya nung nilalambing. Sabi ko pa naman noon sa sarili ko na hindi ko ibibigay basta ang iniingatan ko kung di siya mapapangasawa ko. Pero kahit di ko naibigay sa manloloko kong ex, naibigay ko naman sa lalaking na-meet ko lang sa party at hindi ko pa kilala. Diba napakahibang ko? At ang nakakatawa pa yung lalaking yon ay kapatid ng fiancé ng ex ko. Ang saklap naman. Pero nung magagawa ko nangyari na naman. Kasalanan ko rin naman kasi yun Wika ko sa sarili. Ma'am Melissa? Napabalik ako sa huwisyo nang pumasok si Yaya Gloria sa kusina na mukhang kagigising lamang. Hi Yaya, naistorbo ko po ba kayo? Pasensya na po, saad ko. Kumuha si Yaya ng baso at binuksan ng ref para kumuha ng tubig. Bakit kising ka pa sa oras na to, Ma'am Melissa? May problema ka ba? Umiling ako sa tanong ni Yaya kahit alam kong meron naman talaga. Namomroblema ako kung paano makakaganti sa manloloko kong ex-boyfriend. Nanggagalaiti pa rin ako sa galit dahil sa ginawa niya sa akin. Pinaglaruan niya ako. For what reason? I can see that he loves Andrea but why did she cheated on her? Ginawa niya pa akong kabit. Never in my whole life that I dreamed to become another woman. Never. Sigurado ka ba, Ma'am Melissa? Halata sa tono ni Yaya Gloria na hindi siya naniniwala sa ginawa kong pag-iling. Pero kung kailangan mo na makakausap sa kung ano man yan, handa akong makinig. Thank you, Yaya. Sabi ko sa kanya bago siya lumabas ng kusina para siguro bumalik ulit sa pagtulog. Napatingin ako sa wristwatch ko. It's 4:07 a.m. Maybe I should take a run para naman kahit papano may kalma kong sarili at baka maisipan ko pang mag-hire ng mananakot kay Xander dahil sa galit ko. Nakadalawang ikot na ako sa buong park na pinag-joggingan ko nang mag-vibrate ang cellphone ko sa maliit na bag na nakakapit sa bewang ko. Kinuha ko yon at binasang mensahe galing kay Nika. May engagement party mamayang gabi, sina Xander at Andrea. Jacob is invited so he invited me to be his date on that engagement party. Engagement party? Wow! Kagad ako nag-type ng reply kay Nika. Where is the venue? Kagad namang nag-reply sa akin si Nika kung saan at napangisi ako dahil doon. Looks like the engagement party will be fun tonight. Kakapark ko pa lang sa kotse ko sa parking lot ng Cruz Elementary nang may mag-park ding kotse doon at bumaba mula doon si Patrick. Tsaka pinagbuksan ng passenger seat. Lumabas naman doon si Joshua na agad akong nakita kaya agad dong lumapit sa akin. Good morning, Teacher Melissa. Bati niya sa akin at ngumiti. Nginitian ko rin siya. Good morning, Joshua.
Narinig kong sinira na ni Patrick ang passenger seat pagkababa ni Joshua kaya naman napatingin ako sa kanya. He's wearing a black shades pero tinaas niya yon. Sa may buhok niya tiningnan ako. God, he's really handsome. Lalo pat bukas ang dalawang botones ng suot niyang puting long sleeve at ang dalawang kamay nasa magkabilang bulsa ng suot niyang black pants. Naalala ko tuloy yung unang pagkikita namin sa Patrick Bar. Halos ganito din ang ayos niya nang wala ng shades. Good morning, gorgeous. Nakangiting saad ng binata sa akin. Pansin ko ang pagtataka sa mukha ni Joshua nang marinig ang tawag sa akin ng kuya niya. Kahit medyo na-awkward ay bumati naman ako pabalik sa kanya at isa pa, Joshua is watching us. Morning, Mr. Ruiz. Formal kong bati. Napatingin ako sa wristwatch ko. It's 7:55 a.m. Napabaling ako kay Joshua. Joshua, sabay ka na kay teacher pagpasok? Tumango naman siya at hinawakan ang nakalahad kong kamay sa kanya. Tsaka, akma na sana kaming papasok sa gate nang mapansin kong mabilis na hinawakan ni Patrick ang kabilang kamay ni Joshua. Kaya naman, pareho na kami ngayong nakahawak sa magkabilang kamay ni Joshua. Pero mukhang wala lang yun sa bata kaya't hinayaan ko na lamang din. Joshua, ihahatid kita mamaya ni kuyang lunchbox mo, okay? Dinig kong sabi ni Patrick sa kapatid nang malapit na kami sa classroom. Tumango lang si Joshua sa kapatid at bumitaw na rito dahil pumasok na kami sa classroom. Nakita ko pang kumaway si Patrick sa kapatid ko bago siya umalis. Sinimulan ko na ang klase ngayong umaga at gaya ng mga nagdaang araw, nakinig sila at madali lang nakuha ang itinuturo ko. Nang mag-snack sila, ay nakita ko silang pinagtabi-tabi ang maliliit nilang desk saka nilagay doon ang mga snacks nila at pinagsaluhan nila lahat ng mga baon nila. Ganon din sa lunch break. Pero napansin ko, medyo malungkot si Joshua sa upuan niya at di pa kumakain. Hindi pa ba ihahatid ni Patrick ang pagkain ni Joshua? Lumapit ako kay Joshua at nagtanong, Joshua, wala pa ba si kuya mo? Tiningnan niya ako at saka malungkot na tumango. Siguro may inaasikaso pang pasyente ng kuya niya. Tumango ulit ako at kinuha ang lunchbox. Tsaka bumalik at nilapag sa desk niya ang lunchbox ko. Mabuti na lang at gulay ang niluto ko kanina para sa lunch ko. Hindi pa naman ako ginugutom at saka pwede naman akong umorder mamaya kapag nagutom na ako. Mabuti na lang at kumain naman si Joshua kahit nakikishare rin sa kanya ang mga kaklase niya ng mga ulam. Kaya naman masaya silang kumakain sa desk nila. Ang una nilang namataan, sa bintana ng papalapit na si Patrick, bitbit ang isang paper bag na hinala ko ay lunchbox ni Joshua. Tahimik na nagdiriwang ang mga bata, kaya naman hindi niya napapansin ang paparating na sina Patrick, kaya naman nilabas ko na lamang siya. Did Joshua already eat? Nag-aalala pa niyang tanong. Tumango ako sa kanya kaya napabuntong hininga naman siya. Oo, binigay ko na lang sa kanya yung lunchbox ko kasi gutom na yung bata at matamlay na. Kung kanina nakataas ang buhok niya, ang shades niya ngayon nakasabit na ngayon sa may dibdib niya at medyo magulo na rin ang buhok niya. Pasensya na, katatapos ko lang kasing mag-opera ng pasyente ngayong tanghali kaya ngayon lang din ako nakapunta rito. Aniya at halata ang pagod sa mga mata niya. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi ko alam kung bakit tinatanong niya ako pero sinagot ko yon sa pamamagitan ng pag-iling. Di pa naman ako nagugutom kaya hindi pa ako kumakain. Pero ngayong nagtanong siya, doon ko lang naramdaman ang pagkagutom. Then, let's eat. 2 lunchbox ang dinala ko, aniya. Gusto ko sana, kaso naalala ko yung mga bata sa loob ng classroom. Baka kasi hanapin nila ako at lumabas sila ng room. Napansin niya siguro yon kaya naman nagsalita ulit siya. Don't worry about the kids. I will call Mrs. Sarmiento now to get you a substitute while we're eating. Kilala niya si Mrs. Sarmiento. Si Mrs. Sarmiento ay ang principal ng Cruz Elementary at medyo may pagka-stricta siya kaya naman hindi na ako umasa na mapagbibigyan ng hiling ni Patrick. But to my surprise, pumayag si Mrs. Sarmiento kaya naman eto na kami ngayon sa kantin at natagpuan ko ang sarili na kumakain kasama si Patrick na pinagtitinginan ng ibang teachers at faculty staffs na nakatambay dito. Gorgeous, won't you mind if I invite you to be on my date on my sister's engagement party? Biglang saan ni Patrick at muntik pa akong mabulunan dahil doon.
Kaya naman napainom ako ng tubig, tsaka tumingin sa kanya na nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa imbitasyon niya o hindi, kasi kahit di niya ako imbitahan, pupunta naman ako doon. Yung mga parang hindi pagsi-celebrate sa engagement ni Xander at Andrea, kundi para mang-gate crush at manggulo. Alam ko, mabuti naman ang intensyon ni Patrick sa pag-iimbita sa akin bilang date niya. Pero may balak ako mamayang gabi na sirain yon, lalo na si Xander at Andrea para makaganti. At making date ni Patrick sa party na yon na wala sa plano ko. Paano ko ipakilala ako kina Xander at Andrea, edi magtataka at maghihinala si Xander sa akin. Lalo pat alam nun na galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Nginitian ko lang ng tipid si Patrick at nagsinungaling ako sa pagsasabing, "I'm sorry Patrick, but I have some works to do tonight. Maybe next time when I'm free?" Nakita ko medyo nalungkot ang binata sa naging sagot ko. Pero hindi niya ipinahalta yun sa akin. Imbes tumango lamang siya at nginitian ako. Pero napakunot din ang noong napatingin sa akin. "Wait, how did you know that the engagement party is tonight?" Puno ng pagtataka niyang tanong. Kainis, dapat pala naging maingat ako sa pagsagot. Dali-dali naman akong nag-isip ng palusot. I just guess? Tinitigan niya ako ng matagal bago tumango sa naging sagot ko. Mabuti naman at naniwala siya kahit alam ko na nonsense naman yung sagot ko. "My plan tonight is already ready, but I don't want anyone to ruin it." Ano kaya ang reaksyon ni Patrick kapag nakita niya si Melissa sa engagement party ni Xander at Andrea? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga susunod na kabanata na ihahandog ko sa inyo. Maraming salamat po.